oras. Maupay nga tak na sinirangan Visayas ng siyudad ng Tacloban, live kita yan na nga nababatian nato na FMR app nga nakikitaan ha Facebook page sa FMR ng PRTV Tacloban. Kaupo ditong bugos ng parisan PRTV News Team ako'y Noel Leogoy nga nato ni papadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya yan nga oras nga naaton mga laray uluhan. BBM, diri matambong Comelec panel interview. Lakas CMD, ginklaro ang mga sayop na impormasyon nga ginpapasarang kontra kan Mayor Inday Sara Duterte. Pag-deliver han mga VCM para May 2022 elections, umarangkada na. Sobra 30,000 na lang ang mga Taclobanon anwaray pa magpabakuna kontra COVID-19. Ining Sumalahas City Health Office. Upat nga water project sa San Jose. Laki pa may DZR Airport. Pangandaman na hapag-Abrihan International Airport. Anay preso. Arestado na liwat habay bust operation sa Tacloban. Arangkada! Nga naman ito natin mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga nato naman siyahan nga notisya na nga oras, sa utro nga higayon, nagpahibaro itong kampo ni Unity Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. nga diri inimatambong ito nagintalaan nga panel interview han Commission on Elections sa Comelec. Atong ibaruan ang rason na report ni Don Leandro Chu. Diri matambungi presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakatalaan pagbuhaton nga Comelec panel interview yan ang Mayo 1. Initong ginpahayagan kampo ni BBM ha imbitasyon ha iyahan Comelec. Sumala tagapagyakan ni Marcos nga Atty. Vic Rodriguez. Ira ginkikilala ang imbitasyon ng Comelec agud may plastare ito nira plataforma ngaan mabaton itong mga angay batonon pero mas tatagan pa daw ang unity min oras ang pangangampanya labi na nga hagid na itong ira mga schedule kutob mismo itong adlaw pinili ay nga diri nira mababaribaran. Mas ginpili pa daw ni BBM nga taganhin oras ang kampanya. Inigyapon ito naging rason hadto ni BBM ngan katandem nga Mayor Inday Sara Duterte hadiri pagtambong nga anuman nga debate nga ginorganisahin mga dumagko nga media outlets nga ng Comelec hay lagud man ang unity in ginpapaniguruhan nga mahuman tanaan ito nira nakalatag nga mga aktibidad. An mao nga interview untayan na nga Mayo 1 inig papagawasan Comelec katikang Mayo 2 nga da sa isa katapusan nga adlaw itong pangangampanya. Samtang waray mo magpahayag gilakas CMD President ng Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez kung matambong udiri hi Mayor Inday Sara Duterte hining aktibidad. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Arangkada! Samtang nanawagan naman na publiko ang lakas CMD nga diri basta-basta magpadara itong mga sayop ng impormasyon labi na itong mga nagsasara nga social media kontra kan Unity Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte. Ining kataliwan mahimo nga isyu itong ginaligar nga diri ni pagtambong o sa nga grand rally Hapalawan nga una naging klaro itong lakas nga waray schedule ito nasabing aktibidad. At itong report ni Sara May Archaga. Waray daw kamatuuran nga waray kadtuan ni Vice Presidential Frontrunner nga Davao City Mayor Sara Duterte ano sa nga campaign rally Hapalawan. Sumalahalakas Christian Muslim Democrats, waray gudaw liwat talagam nakaschedule nga appearance han unity tandem ni Duterte nga Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hamao nga campaign rally hetun Abril 25. Nabaroan naman nga an mao nga campaign rally Hapalawan in ginorganisahan mga local support group ngan diri upod schedule han unity team. Pero manggod daw ang mga residente didto ang napausa kung kay ano wari magpakita hi Davao City Mayor Sara Duterte haira. Kung manunumduman naman hi Duterte and chairman han lakas CMD nga may dakasarabutan ha Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos salit na bugos an unity team. Kasumpay hini ginpapasabot naman yan han lakas CMD nga kumuhalahin mga impormasyon kasumpay ha mga aktibidad ni Duterte ha mga opisyal nga social media pages sugadan Mayor Inday Sara Duterte hugpong ng pagbabago lakas CMD ngan unity team BBM Sara Facebook page agud malikayan ang pagpapasarangan diri mauwat ha mga ginpapakalat nga mga sayop nga impormasyon. Sara May Archaga, Arangkada, Balita.
Hayba naman nga notisya ginkumpirma iton pamunuan ng Commission on Elections Regional Office 8 nga gintikangan na ang pag-deliver iton mga vote counting machines sa VCM nga gagamiton para iton nagtitikahirani nga May 2022 elections. Aditon report ni Hansel Cuevas. Nagtikang na pag-deploy ang Commission on Elections han mga vote counting machines ngan iba pa nga election paraphernalia ha Eastern Visayas kumu kaparte han mga pangandaman ha nagtitikayrani nga May 9 national ngan local elections. Sumala kan Attorney Felicissimo Embalsado, COMELEC Eastern Visayas Assistant Regional Director. Yan nga semana nagtikangan pag-deliver han mga election supplies partikular han 6,271 nga VCMs ha mga local hubs dinhi ha syudad han Tacloban ngan Ormoc City para han temporary storage. Nag-start na kita pag-deliver yung mga BCM as well as tong other election paraphernalia like ballot boxes and other supplies like COVID supplies, yung mga indelible ink ba yun? And other forms that will be used during the national and local elections. Hasobra 6,000 nga VCMs, 2,539 iton nakaalutaga ha probinsyahan Leyte, 644 ha Southern Leyte, 216 ha Biliran, 1,268 ha Samar, 741 sa Eastern Samar, ngan 858 para ha Northern Samar. Pagdudumaraon naman ang final testing ngan sealing han mga VCMs ha Mayo 2 hangtod 7 ngan dadadon ha mga voting centers usa ka adlaw antes ha piniliay. Ginsigurado naman ni Embalsado nga abri ha publiko ngan political parties an pagdudumaraon nga aktibidad agud mawara in anuman nga mga pagduda sugad na lahan mga aligasyon han mga pre-shaded ballots o nawawara nga mga ngaran han kandidato ha mga balota. With respect to the ballots, nakasild yun, doon yun, galing yun sa printing office. In fact, during the printing, maraming maraming mga nag-participate sa pag-watch sa printing. In fact, in-inspect na yun doon. Maraming mga workers doon. Yung ballots kasi, silyado na yun eh. Pagdating doon sa office of the provincial treasurers, nakapak na yun, silyado. So, hindi talaga dito sa field, hindi yan mabuksan. But during election day, so yung yung electoral board, sila ang authorized na magbukas doon, ipakita sa publiko yung mga balota. Hapag kaya na may ada na 1,558 nga BCMs ngan sobra 600 nga balota ang naipandeliver ha local election offices sa rehiyon. Ginlalauman naman nga mahuman ang delivery hantanan nga election materials usa ka semana antes hiton piniliay. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Ginsigurado naman ang Commission on Elections sa COMELEC nga diri hibabayaan ang mga lugar nga naapektuhan ng bagyo kapag dumara itong piniliayan nga tuig. Man nga ni magtutuko itong buhatanin mga makeshift polling precinct agud nga may na magamit itong mga botante. At itong kadugangan nga report ni Hansel Cuevas. Aminado man nga dako nga ayat para ha Commission on Elections san pagdumarahan piniliay ha mga lugar nga naiguhan nag-agi nga babagyo. Determinado ang COMELEC nga batunon an anuman nga mga balaong antes pa ha May 9 elections. Igin sumat ni COMELEC Eastern Visayas Assistant Regional Director Attorney Felicissimo Embalsado, ginpapamilngan na nirahin pamaagi agud nga diri mabalaong an piniliay ha mga lugar nga nadanyos han nag-agi nga bagyo. Damo manggod
sugod ang mga classrooms ang nagkaguguba ngan imposible na magamit para piniliay. Kasumpay hini diri maubosan na pulo nga makeshift precincts o polling centers an igintutukod partikular ha mga bungtuhan San Ricardo sugod buntok ngan makruhon ha Southern Leyte nga ginlasurbo Disyembre han nakalabay nga tuig han Bagyo Odette. Magtitindog daw gihapon hin temporary precinct sa Baybay City ngan abuyog nga ginigo naman han Bagyo Agaton. But we are supposed to build precinct. Mga makeshift po. Oo. Doon sa doon sa San Ricardo yata. Yung others sa Sugod, Buntok. Pero we are trying to to address the situation. Nakigsumpayan na gihapon ang Comelec Region ha electric cooperative sa mga lugar nga nadistrosohan bagyo nga hasta nga daya na inwaray pa kuryente. Iginaandam naman naliwat han Comelec ang mga generator sets nga igbubutang ha mga lugar nga waray supplyhan kuryente, labot pa han baterya nga gagamiton para ha mga vote counting machines o VCMs. Hindi pa na-restore yung power. We coordinated with the cooperative in Southern Leyte. And they assured us that they will do their best to Then we also brought this matter to the N-Bank who supported us, and we are now trying to secure generators. We are trying to rent generators in order to place these generators in areas where there is no power. Aside from that, we have the battery that is delivered to every clustered precinct. The lifetime of the battery is 14 hours that it can support the machine. Igin patapon ng opisyal nga waray mabibilin nga munisipalidad o syudad sa Sinerangan Visayas hapag dumarahan piniliay ha Mayo 9 ano paman nga ayat an posible nga katubangon. Provided for in the Constitution, we will do everything possible to have elections on May 9, that no clustered precinct will be left behind. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Hay pa naman nga natisya may daupat nga water project sa San Jose kalakip na hamay DZR Airport nga tiperito naman nga matapos iton Prime Water Leyte Metro Pumupangandaman hapag Abariton International Airport din ya Tacloban. Ariton report ni Sylvia Abadingo. Posible yan nga Mayo. Titikangan non-pipe rehabilitation, ACP pipe replacement, pipe extension and improvement project ang bugos nga San Jose. Dinya syudad ng Tacloban kataliwan lang nga pagdumaraon kakulupan aga ang groundbreaking ceremony. Hapangungunan Prime Water Leyte Metro ng Leyte Metropolitan Water District ha syudad ng Tacloban. Humanan groundbreaking ceremony ha VNG subdivision. Yan naging sundan liwatin San Jose kumo ikaduha nga proyekto nga maihanan mga inighapon nga nagaantusin mahinay nga dahin kawaray awasin tubig haira gripo. May daupat nga mga proyekto laki pinidinyan linyan DZR Airport inusa mga pangandaman daw para itong International Airport. Laki pin pagsumat nga diri naman nga tanan nga mga paipan bugos nga San Jose inliliwanan. We implemented the same nung pag-implement naman ng iba na projects. We also have another project we need to conform with the development of the airport. The airport will now become an international airport, so we need to also cater to the demand of the airport. Nakantida naman sa 65 milyones pesos. Ang nasabi nga proyekto nga pareho liwata VNG subdivision mahagos naman ining 210 ka working day sa nahaguson nga pagtrabaho. Ang nasabi nga proyekto nga diri naman daw liwat ini makakaulang o makakaapekto haawas itong tubig sa ibang mga lugar sugad man hapira nga mga dala nitong syudad. So what you have said, mambabasagin namin yung mga linya. We're asking for parang understanding of the commuters and even those who are residents for the affected na areas to understand us that we will be babasagin namin yung and we might be causing a little parang traffic. This is a temporary inconvenience for a permanent solution naman on your issues on water. Kasumpay ni nga proyekto wala naman liwat direkta nga magsumatan opisyal kung kataliwan mahumana na sabi nga proyekto in magpapatuman bayrahin pagitaa sa sukot kada konsumohan tubig. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Sunod!
Sobra 30,000 na lang ang mga Taclobanon anwaray pa magpabakuna kontra COVID-19. Ining Sumalahas City Health Office. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Hapagbalik naman ito natong mga balita, padayon nga lang nga ginaaghat itong pamunuan ng City Health Office ang mga Taclobanon nga sigamuton ito ni ginahatag nga libre nga pambabakuna kontra ang COVID-19. Hapag kay namanggod, sobra 30,000 na lang ang mga mulupyo ang waray pamanggod magpapabakuna. Aritong report ni Sarah Mayor Tiaga. Hapaniguro ang Tacloban City Health Office ipinaagi na mismo ang liderato ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Ang syudad ng Tacloban in may din na maabot ang 93.17% o aade na haharani 200,000 nga mga individual ang nabakunahan na kontrahan COVID-19. Basar manggod dato sa CHO, aade na lahat 30 nga da 20,000 nga mga Taclobanon ang kinahanglan pa bilingon agud matagan proteksyon kontra makamarate nga COVID-19. Lakip na hininga ihap padun mga kabataan nag-iedad 5 to 11 years old ngan 12 to 17 years old. Ginklaro naman ni Dr. Gloria Fabregas nga bisan sugad na hinikahitaas itong turnout nga nakakabot han Tacloban City kasumpay hiton pambabakuna kontra COVID-19, diri naman daw liwat hiramaundang kutob nga diri maabot ang target nga 100% han eligible population. Mataas naman yung ating our vaccination is 93.17 already. That includes 5 to 14 na. So ang kulang na lang natin even in the 5 to 14 plus the 12 to 17, yun na lang yung na sasalin. Okay. Pero in-encourage naman natin na magpabakuna yung hindi pa nababakuna. Siguro wala tayo kasi 93.17 around mga 30,000 na lang yung kulang na 20 plus thousand. Kasama na din yung 5 to 14 hanggang 17. Samtang para na maliwat itong mga immunocompromised individual din sa syudad nga interesado na magpabakunahan 4th dose o 2nd booster, ginadmitar naman ni Fabregas nga nakatalaan pa ininira pagmitingan hapanuyo nga maginhapsay ngan masiguro good nga masusunod itong guidelines nga ginpalusad ng Department of Health. Magmi-meeting pa lang kami para dun sa guidelines ng 4th dose kasi para itatranslate namin para clear sa mga magpapa second booster. Ginklaro naman ng mga opisyal nga diri karagpirit ang pagpapahunob han 4th dose o 2nd booster shot ngan inin ginahatag para laha mga HIV patients, cancer patients, bedridden nga mga individual ngan iba pa. Diri daw ini ginahatag ha iba nga mga categories and priority groups, salit diri gudliwat daw ani magreklamo para titon pambabakunahan 2nd booster shot kun diri naman lakip ha mga priority bakunahan. Sarah May Tiaga, Arangkada Balita. Samtang kasunod ito naging kakabarak nga pagsulod itong mga panibago nga sa variants ng COVID-19 inagbuhat nahin mga kaangay nga pangandaman ang Department of Education Tacloban City Division kumupitad posible na luwat nga utro nga pagdamo itong mga panibago nga kaso nga sakit nga butang nga makaka-apekto naman ay ginahatag nga dekalidad nga edukasyon itong buhatan. Aritong report ni Jay Barion. Haluyuhan utro nga pagbuto han panibago nga variant of concern ngan utro posibilidad paghitaas anihapan kaso ang COVID-19 na nasud. Yan na ginpapaniguruhan han DepEd Tacloban City Division. An kaandaman hini pananglitan nga utro magkaadahin panibago nga paglobo han kaso ang COVID-19 partikular din sa syudad ng Tacloban. Sanglit hugot nga panawagan ngan pagaghat ni Dr. Nelo Iderta kapagyakan han DepEd Tacloban City Division nga kun may himo labot lahan makaganak pabakunahan agud adton iramang anak antis pa nga makasulod ini nga new variant nga nihatun dapit agud masiguro ang kataluwasan han mga ini kontrahan makatarapon ngan makamaratay nga sakit. Ngan itong Department of Education may nahito mga kaandaman hiton mga eventualities kung ano man iton mahinanabukay kada eskwelahan may nakita mga contingency plan what we are going to do. So if there is a need for us to right away stop iton implementation at face to face, we will do that. No? Kung sumiring diretso i-suspend ito naton, but we are waiting for that. No? In-independent kita, although we are planning mismo haamon na Department of Education,
ato naging bubuhat iton mga pagplano hiton kun pananglitan may hinabo nga suga diton andam na kita pero nahulat lang kita permanente hiton mga kamanduhan. Ginpaymat ko ng gihapon ni Der ang mga kaganak nga diri maging kampante masyado bisan kung iginpaylarom na alert level 1 status ang syudad ngan haros mga bakunado na nga tanan tungod nga ang COVID-19 inagpapabilin lagi hapon labi na ang pagpaupod han mga kabataan nga to mga matataw nga lugar. Padayon pa itaton koan advokasya hini nga paghirot nga amo ta sinisiri nga kita hadip ed durot aton paghinirot nga follow pagud naton nga tanan ang mga health protocols pagkatapos sa gawas duro nahin ka maluwag kay bisan ha mga sarakyan naguhuruot na no amo ito ada didaan danger actually pero kung aton sakuban eskwelahan inin waray good masering ako nga inin very less likely nga hani matatapunan. Ngan yes, dapat naton ini ansaring ko pa dapat diri kita tumagya nga kay naghabubo na kita ada na kita level 1 kay inin delikado lagi ha pa man lagi hapiton virus diri ito nawawara amo nga ni ito nga naging criticize kami kay nasaring na kuno kay nga diri nagud kamo nagpapasaludan nga tanan nga mga kabataan no amo nga nito nga aton laanay ang mga vaccinated laanay kay mas safe ra pero diri karoy sigon nga gindi-deprive na namon ang diri pa vaccinated. Jay Barion, Arangkada Balita. Nagmando naman yan na itong Department of the Interior and Local Government ang mga LGU nga striktong igpatuman ang pagsunod itong health and safety protocols kontra COVID-19 kasunod itong mga naisabutan nga pagsupak haiging papadulot nga safety standards. At itong report ni Hansel Cuevas. Ginmanduan han Department of Interior and Local Government and Philippine National Police ngan local government units nga pahugtanan pagpatuman han COVID-19 protocol. Inin kasunod han naghihinitaas nga ihap han mga pagsupak ha minimum public health safety standard sugad han mass gatherings nga umabot 5,469%. Igindoon han DILG ang panginhanglan han istrikto nga implementasyon han health protocols kontra COVID-19 hagin babana-bana otro nga paglobohan mga kaso ha maabot nga mga semana o bulan kundiin pinakadako daw nga ayatin an May 9 national ngan local elections diin milyon-milyon nga mga botante an ginlalauman magawa sa mga panimalay pagbuto sa mga polling centers. Hamas pinahuklan manggud daw nga alertohan COVID-19 sugad nga nagpapakampante na ang tanan ngani umabot na 191% an ihaphan mga tawo nga nagsupakan face mask rule samtang 201% nga increase ha physical distancing protocol violations. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Iginpaparayo naman yan na itong alkalde ng Ormoc City ngan ira syudad iton may da pinakabarato nga sukuta kabaraydan itong tubig kumpara itong iba pa nga mga lugar din yan nasod. At itong report ni Jay Barion. Igin para kudako han lokal nga panggobyernohan han syudad han Ormoc nga usahira may pinakabarato nga sukot hatag konsumahin tubig habugos nga nasud. Ini ito ni ginpahayag ni Ormoc City Mayor ngan Congressional Candidate Richard Gomez nga ni nabaruan nga usa ini ha iyaligasiya iton pag-implementarhin maupay ngan barato nga linyahin tubig han nasabi nga syudad. Manggod sumalakan Gomez an Ormoc City an may pinakahimubo nga sukot kabaraydan han konsumohin tubig habugos nga Pilipinas. Di natag pesos la daw iton presyo ni kada 10,000 litro. Antag 1,000 nga binulan nga kabaraydan han tubig ha Ormoc City nga ginisisiring haniya katugbang nga anay Election Commissioner Gregorio Larzabal in kaatbang na 81,000 ka litro hin tubig nga hirayo naman hinduro ha aktual nga sukot. Ngan ining implementasyon han barato nga sukot han konsumo han tubig ha ilarom han liderato ni Mayor Gomez inagahatag naman hin sufisyente nga supply hin tubig ha mga konsumidor. Jay Barion, Arangkada Balita.
Igin para ko naman itong pamunuan ng Department of Public Works and Highways Tacloban City District Engineering Office nga kada pag-aabot itong taknayn mga kalamidad indayon nga nagbubuhatin bayanihan itong mga district offices ang buhatan. At itong report ni Sylvia Abadingo. Nangulinhan kinsi nga mga maintenance crew han naglabay lang nga semana kataliwan ini hiraig padarahan DPWH Tacloban City District Engineering Office han umiguan Bagyo Agaton automatic manggod nga ginaktibar ang pagburubliga kada district offices sa DPWH kun may adaburuligan ilabi na kun naiiguhan iba-iba nga kalamidad. Binulig hira dito ha late 5th DEO para gihap baga pag-clearing han aton mga kakalsadaan na maging passable na hiya. So far, as per instruction han DE didto, DE kulas, baga okay naman nga kuan hira, baga diri na bagod damo an makuan, especially ang mga maintenance. Damula ay naman daw nga dalan itong passable ang 5th district kundiin na puruhan na nasabi nga bagyo. Wari naman iniliwat anito kalihan maintenance kruhan TCDO. Ang pagbuligan clearing operations nga hasta nga mismo ang district office na han Southern Leyte nagpatukal ha mga ini. Yan na mga heavy equipments na itong gin-request nga tambulig han Leyte 5th District Engineering. Engineer Dagaliya, may dagat niya gipapadarangad to nga mga equipment kay need ko dito nirangad to yung equipment nang ladman naton hira buligan kay kung hirala dire gyap may iha although may dagat pero equipment pero kay ang LGU nang araw man gyap bulig. Igin papasalamat naman ni Yuse nga naipapabili ni Raan Bayanihan Spirit hatag sa tagsa nga mga district offices para madaliliwat ang pagbakdaw hanos sa nga lugar nga napakulubhin kalamidad. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Masunod! Anay preso, arestado na liwat habay bust operation na Tacloban. Bantayi, ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Pagbalik naman na naton mga notisya ging kumpirma itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 8 nga dako ito naging bilin nga danyo sa fisheries sector Abuyog Leyte ito naging paglasorbuhan Bagyo Agaton. Pinakabago nga datos ng ikakaptanin umabot 15 milyon ka pesos ito naging bilin nga destroso. At itong report ni Jay Barion. Umabot 15 milyones ka pesos ang ginbiling nga danyo sa nakalabay nga Bagyo Agaton ha sektor han pangisda partikular ha syudad han Baybay ini sumalaha datos sa ginpagawas han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Regional Office 8. Sumalaho sang opisyal han buhatan ng BFAR nga iniinbas sa iragin dumara nga latest assessment monitoring nga ginihimuhan irabuhatan ha mga paro pangisda haloy nag-agi ang kalamidad. Dugang pahini nga maabot naman ha 549 nga mga individual nga paro pangisda daan niya na nagpapabilin pang apektadhan Bagyo Agaton. Nga ni ginmalatumat pahan BFAR nga maabot naman na 200 anihaphan mga nagkaguguba nga fishing boat, partikular na habungtuhan Abuyog. Jay Barion, Arangkada Balita. Kumukabatunan naman ha naging panawagan para itong kadugangan nga bulig ha mga biktima itong kalamidad nagpadara naman ang Philippine Navy in relief goods gamit naman ito nira BRP Tausug. At itong report ni Sylvia Abadingo. Sakay ang 34 katonelada in relief goods han Naval Forces Central and Philippine Navy's landing craft BRP Tausug bulig para mga biktima ng Agaton ang syudad ng Baybay ngan bungton Abuyog Leyte. Hamin sa Lieutenant Junior Grade Francis May Makapinig, Naval Forces Central Public Affairs Officer nga naging diskarga han BRP Tausug ng mga relief items sa pantalan ng Baybay inti ka nga Naval Reserve Eastern Visayas Headquarters tanging Yaman Foundation ngan Fraternal Order of Eagles hapaglaro hini nga ang naval component ang ilaruman Joint Task Force Storm nga padayon iton pagmonitor han mga igin deploy disaster risk reduction team han Naval Installation Facility Central nga nanduha pa nga team han Naval Operations Unit ha ilarom naman ng NFC ang BRP Tausug ginpadayon iton ira pagkarga hin mga ginkikinahanglan pa nga mga relief diri la relief kundi bulig gihapon ang mga inihayba nga team hapag rescue ngan retrieval operation
operations ani iba-iba nga barangay habaybay nga nabuyog Leyte antes pa manigunda nga nasabi nga operasyon. Naghalad pagyapon in Santos nga misa an 802nd Infantry Brigade Commander Colonel Noel Vistuer nganan personnel tika nga Bureau of Fire Protection, Philippine National Police nganan Philippine Coast Guard para naman itong mga nagkamatay durante ang Bagyo Agaton. Samtang ginklaro pa ang opisyal nga ang BRP tausog indiri lahat Leyte nagkakaragahin relief goods kundi pati nagyapon ang mga biktima hiton anin Bagyo Odette hapira nga mga parten Visayas ngan Mindanao didan Disyembre tuig 2021. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Sunod naman nga bulan, ititigaman na Bugos Sinasod ang Cervical Awareness Month. Pumapakikiusay ng aktibidad in magdudumaran naman ng libre nga screening kontra cervical cancer ang Department of Health o DOH. At itong report ni Sarah May Archaga. Kasumpay pagtigaman sunod nga bulan kung mo Cervical Awareness Month, nakatalaan naman magdumara ang Department of Health kung DOH in libre nga screening para ngadtuhan mga kababayinan kontra ang sakit nga cervical cancer. Nabaroan manggod nga kada adlaw habugos nga Pilipinas, may edadose nga mga babayi ito namamatay tungod itong cervical cancer. Salit ang ngayon gud daw lang nga tutukan nga taganhin mahugot nga atensyon labi na haton mga kababayinan ini nga sakit. Igin pahayag naman itong buhatan panlawas nga itong cervical cancer inalilikayan ipinaagi itong temprano nga pagpapascreening nga temprano nga pagpapakonsulta ha doktor. Igin sasagdo naman itong World Health Organization kon WHO nga kinahanglanggod pagtungtong iton 21 anyos paigbaw labi na itong mga sexually active in kinahanglan na magpa-screening o magpa-pap smear agud makalikay hini nga makamarate nga sakit. Pero tungod naman ngayon na nga panahon di rin na malilikayan nga bisa na temprano nga edad in nakikipaghilawas na igin sasagdon nga nahan DOH nga 3 ka bulan di kanghan maging sexually active in magpa-screening na agud makita kung may diba problema iton matres. Samtang para naman naton mga interesado nga makapahimulo sini nga free cervical screening tungod nga sa 60 nga mga kababayin-an laan iraako sig akomodar magiging first come first serve basis naman ini. Kinahanglan labuhaton amon makipagsumpayan ha opisinahan DOH agud makapahimulos sini nga panalagsaon nga programa. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Kataliwan naman ito niya kagawasan in utro na ibalik ka presuhan ano sa nga anay preso maaresal kayong buhat nga bypass operation din niya Tacloban. At itong report ni Dan Kirkriquez. Arestado ang anay naka-avail han good conduct time allowance o kon GCTA haginhimo nga anti-illegal drugs operation sa Han Police Station 3 Han Tacloban City Police Office nga nakoordinasyon na PDEA 8 didto ha Barangay 106 Santo Niño, GMA Village Han Ciudad ng Tacloban. Ang suspect ang kilala kan Bobby Caceres, 44 anyos, anay priso para han kaso nga robbery with homicide. Residente han Barangay 39 Han Maong Ciudad nga naginhimong operasyon inapalithaian usa nga heat-sealed transparent plastic sachet nga may dasulod ginaali shabu nga nakumpiskar naman ay posisyon ang tulo pa kabugos nga heat-sealed transparent plastic sachet nga may dasulod hingin tutuuhan shabu nga usa nga 500 peso bill nga gingamit ko mo bypass money. Ang naaresto ay nakatalaan ng matubang nga kaso nga pagtalapas han Section 5 ng 11 han Article 2 han Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dan Kirkriquez, Arangkada Balita. Arangkada Weather Update. Arangkada Weather Update. Samtang adi naman itong kahimtangan natong panahon ipinagin 24-hour public weather forecast tikang hapagasa. Mahugot nga ginbabantayan hapag kaya itong pag-asa ang gios sa nga low pressure area kung LPA nga nasipatan kanina tika nga surkatundan itong Zamboanga City. Nakapailaro min nga tinatawag nga intertropical convergence zone nga nagdudurot naman ang urog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang nga pag-uran ngan pagdalugdug nga Tikilata, Palawan, Visayas nga Mindanao. Ang Metro Manila naman nga iba pa nga dapitan Luzon in magkakamiada naman ang usahay lang nga madampog nga kalangitan labot na la itong mga puro nga mga pag-urano pagdalugdog ngan Tikilata dar naman lat iton epekto ang easterlies ngan presensyahan mga localized thunderstorms.
Hato naman provincial forecast papriyo magkakamiadan urog nga madampog nga kalangitan nga may daytas nga chance and mga pag-uran ang probinsya ton Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar ngan biliran. Hapang kabugusan nagmumulay ton temperatura tikang 24 nga da 32 degrees centigrado. Dini naman na syudad ng Tacloban para kita nga magkakamiadan urog nga madampog nga kalangitan nga may daytas nga chance and mga pag-uran. Pero gibabana-bana naman itong pag-asa nga pagtamag iton Biyernes tubtub nga da iton Lunes nga adlawin magkakamiadan na hinusahin na lang nga madampog nga kalangitan nga may dala posibilidad din puro-puro nga mga pag-uran. Hapag kina nagmumulay iton temperatura Tacloban tikang 25 nga da 31 degrees centigrado. Nga naman to naging kabug-usan na naton mga notisya yan ang oras para naman itong kadugangan nga may impormasyon ng mga balita bisitahan niyo ang Facebook pages ng FMR ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo i-download na natin FMR app ipinaging Google Play Store para ng mga Android users. Makikitaan na gihapon itong aton arangkada sa YouTube. I-search na niyo ang PRTV News Tacloban. I-like ito, mag-subscribe na nga ni-click ang aton notification bell para maging-update na nato mga pinakabagong videos. Nga nangaran naman itong bugo sa para sa PRTV News Team. Ako naman ni Noel Yogoy. Mga salamat nga maupay nga takna ha iyong tanan.